Kabanata 181 hanggang 185. Hindi lang iyon, sa ikatlong patayong pupil ng demonyong unggoy na may tatlong mata, isang gintong liwanag na parang kidlat ang unang dumating, at dumiretso sa ulo ni Wu Changkong at binomba ito. Ito ay mental attack. Binuksan ni Wu Changkong ang kanyang mga mata sa sandaling ito. At dalawang purple golden ray ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata, na mas malakas kaysa sa naunang purple, at halatang ginagawa niya ang kanyang makakaya. Ang dalawang sinag ng kulay ube at ginto ay dumampi sa hangin, at ang hindi nakikitang pagbabago sa kaisipan ay nawala. Bagamat nasa malayo si Tang Wulan, hindi maiiwasang maapektuhan ito. Ang pag-atake ng mga katangian ng kaisipan ay ginawa siyang hindi nakikita. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang niya na ang kanyang utak ay tinamaan ng malakas ng mabigat na martilyo. May blanko sa harapan ko na parabang nawalan ako ng pakiramdam sa labas ng mundo. Orihinal na, ang kanyang katawan ay nasa isang puno. Tinamaan siya ng malakas na alon ng pag-iisip na ito at direktang itinanim siya mula sa puno at bumagsak ng husto sa lupa. Sa kabilang panig, sa pangunahing larangan ng digmaan. Bahagyang nakaangat ang ulo ni Wu Changkong, ang kanyang mukha ay namutla saglit, at sabay na damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at tainga. Obviously, nahuli siya sa mental collision. Sa oras na ito, ang malakas na lilang liwanag ay umabot na sa wala pang 3 metro sa kanyang harapan. Muling pumikit ang mga mata ni Wu Changkong sa sandaling iyon, at tuluyang gumalaw ang kanyang katawan. Ang itim na pang-anim na espiritong singsing ay bumangon sa isang iglap. Tumakip sa kanyang buong katawan, at ang itim ay naging puti sa susunod na sandali, naging malakas na puting liwanag, na sumanib sa Sky Frost Sword na parang whirlpool. Sa oras na ito, ang Tianshuang Sword ay naging kasing puti ng niyabe, ang katawan ni Wu Changkong ay naging parehong kulay din, at sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tila nawala. Isang puting ilaw ang bumungad sa isang iglap. Sa lupa, isang linya ng yelo ang naiwan, at ang ingay ay kumalat sa malayo. Ang puting liwanag ay dumaan sa lilang kumpol ng liwanag. Ang lilang liwanag na grupo ay huminto at tumigas. Ang lilang halo sa loob ay nabalisa saglit. Ang spherical light group ay biglang nahati mula sa gitna, at pagkatapos ay isang marahas na purple na ilaw ang sumabog sa lahat ng direksyon. Puting liwanag ang kumislap, puting espada na nakadamit, lumitaw si Wu Changkong sa likod ng tatlong mata na demonyong unggoy. Ang Tri-Eyed Demon Egg, na nagpakita ng kasiyahan sa kanyang mga mata kanina, ay ganap na nagyelo sa ekspresyon ng kanyang mga mata sa oras na ito. May dagdag na puting linya sa katawan nito, at ang puting linyang ito ay kumakalat mula sa tuktok ng ulo hanggang sa ibaba ng katawan. Ang puting linya ay kumakalat hanggang sa ibaba mula sa tuktok ng ulo, tiyak na dumadaan mula sa ikatlong mata sa ulo nito, at pagkatapos ay kumakalat hanggang sa tumawid ito pababa. Wulan, ang ikatlong mata. Malakas na sigaw ni Wu Changkong na nagpagising kay Tang Wulan, nakakagising lang mula sa mental shockwave at sumasakit ang ulo. Naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang utak ay tinusok ng hindi mabilang na matutulis na karayom sa oras na ito, at gusto niyang matamaan ang pader sa sakit. Medyo malabo ang kanyang paningin, ngunit pilit pa rin niyang itinapon ang kanyang asul na pilak na damo, at kasabay nito ay ang pag-iisip. Ang munting gininto ang liwanag ay lumabas sa kanya, at agad na bumagsak sa asul na pilak na damo, at ang mga asul na baging ay agad na naging ginto, na parang biglang nabuhay. Ang gintong baging ay nakaunat at tuwid. At ang harap na dulo ay parang sibat, tumutusok sa ikatlong mata na unti-unting nawawala ng malay at napapapikit sa noo ng may tatlong mata na demonyong unggoy. Puff! Pumasok ang gininto ang ulo. Muling bumagsak ang katawan ni Tang Wulan sa lupa, ang kanyang mga mata ay naging itim saglit, dahil sa kahinaan, patuloy na bumubuhos ang maraming pawis. Sa susunod na sandali, isang malakas na alon ng enerhiya ang bumuhos sa kanyang katawan sa kahabaan ng gintong baging. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakuha ni Tang Wulan ng espiritual na kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ito. Ang espiritual na kapangyarihang ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay mabilis na sumanib sa gininto ang liwanag ng ahas ng damo sa gitna ng mga gininto ang baging. Habang ang isa pang bahagi ay direktang dumadaloy sa utak ni Tang Wulan, na ginagawang tila nakulong ang kanyang utak. Si Tang Wulan ay diretsyong nahimite sa isang mahinang nguso na parang isang itim na whirlpool. Nakatayo doon si Wu Changkong, halatang mapatla ang kanyang mukha. Biglang nagbago ang kanyang mukha, at tumalon siya sa Tang Wulan na parang kidlat, ang kanyang mga kilay ay humigpit, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kawalan ng katiyakan. Kanina, iniisip lang niya na bigyan si Tang Wulan ng espiritual na kapangyarihan ng Three-Eyed Demon Ape na may cultivation na base na mahigit 10,000 taon. Ngunit nakalimutan niya kung ang cultivation base ng tatlong mata na demonyong unggoy na ito ay 10,000 taon o higit sa 10,000 taon. Kung ito ay higit pa, kung gayon gaano pa. Ayon sa naunang paghatol nila ni Elder Zhou sa pisikal na kondisyon ni Tang Wulan, dapat na kayang tiisin ni Tang Wulan ng isang espiritu sa loob ng halos 2,000 taon nang walang problema. Kung hindi kakayanin ang kanyang lakas sa pag-iisip, at may posibilidad na bumagsak. Ang mga kaluluwang hayop na dating hinigop ni Tang Wulan ay nagpalaki sa kanyang kaluluwa ng higit sa 1,000 taon, na umabot ng humigit kumulang 1,300 taon. At ang may tatlong mata na demonyong unggoy na ito ay mayroon ding hindi bababa sa 10,000 taon ng paglilinang. Ibig sabihin, maaari itong magbigay kay Tang Wulan ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng halos 1,000 taon. Kung ang espiritual na kapangyarihan ay idinagdag, ito ay isang malaking katanungan kung ito ay kakayanin ni Tang Wulan. Bukod dito, ang tatlong mata na demonyong unggoy ay iba sa mga ordinaryong espiritong hayop na nagtataglay ng makapangyarihang espiritual na mga kakayahan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi makukuha sa Spirit Ascension Platform.
Ngunit ang mga spirit-type soul beast ay may katangian. Ibig sabihin, kapag na-absorb nila ang espiritual na kapangyarihan na dala nila at binago sila sa kaluluwa, sila ay maaapektuhan ng kanilang natitirang espiritual na kapangyarihan sa parehong oras. Sumili ang pag-aalala sa mga mata ni Wu Changkong. Alam niya na sa sandaling tinatalo niya ang Three-Eyed Demon Egg. Ang kanyang mental na dagat ay naapektuhan ng husto. At ang kanyang kakayahan sa pag-iisip ay naapektuhan, na nagresulta sa hindi magandang paghuhusga, na naglagay kay Tangulan sa isang mapanganib na sitwasyon. Gitna. Pero ngayon wala na siyang magagawa. Kapag ang Soul Master ay sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan sa espiritual na platform ng pag-akyat at nagsimulang umakyat. Pagkatapos ay papasok ito sa proseso ng kaluluwa na sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan at pagsasanib sa sarili nito, at walang sinuman ang maaaring makagambales sa prosesong ito. Kahit nandito si Title Daoluo, mapapanood lang niya ang pagsasanib ni Tangulan. Ang pag-akyat ay babaguhin ang haba ng antas ng paglilinang ng kaluluwa. At kasabay nito ay makakaapekto ito sa sariling kapangyarihan ng kaluluwa ng Panginoon, espiritual na kapangyarihan at iba pang mga pagbabago. Kaya naman, umaasa lang si Wu Changkong na kayang dalhin ni Tangulan ang nakaraan. Kung hindi, ito ay magiging napakahirap. Maaaring may malaking problema. Si Tangulan ay groggy, hindi siya nakakaramdam ng sakit, ngunit hindi rin niya maramdaman ang kanyang sarili. Ang kaguluhan sa kanyang espiritual na mundo. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, at unti-unti siyang nakaramdam ng kamalayan, at nalaman niyang tila nasuspine siya sa isang madilim na lugar. Nagsimula ring lumitaw ang matinding sakit. Nasaan ako? Naramdaman ni Tangulan ang pagpunit ng sakit na patuloy na nagmumula sa kanyang utak, at ang kanyang buong katawan ay hindi maiwasang manginig. Ang madilim na mundo sa kanyang paligid ay unti-unting naging maputlang ginto. At tila nakita niya ang munting gininto ang liwanag ng kanyang kaluluwa na umuunlad, ngunit habang lumalago ito, tila mas tumitindi ang sakit na kanyang dinanas. Ang pakiramdam ng pagpunit ay nagparamdam sa kanya ng sakit. Wala siyang magawa. Unti-unti, nakita niya na nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa paligid ng maputlang gininto ang espasyo kung saan siya naroroon, at ang matinding sakit ay nagsimulang maging manhid. Bigla niyang napagtanto na ito ang kanyang espiritual na mundo. Espiritual na espasyo. Matandang Tang, tumawag si Tangulan ng hindi malay. Talagang nagpanik siya dahil pakiramdam niya ay paparating na ang kamatayan. Ang mga bitik na iyon ay nagsimula ng lumaki. Hoy, sa isang mahinang buntong hininga, biglang nakita ni Tangulan ang isang malambot na gininto ang liwanag na nagniningning sa kanyang harapan. Tila hugis sandata ito, na may mahabang hawakan at gintong liwanag na kumikinang, ngunit hindi niya makita ang tunay na anyo ng sandata. Ang mga layer ng gintong liwanag ay sumabog mula sa polearm. Ang halo na ibinubugan ng polearm mismo ay kumakalat palabas, kumakalat sa bawat sulok ng gininto ang espasyo na ito, at pagkatapos ay dahan-daang sama-sama. Huminto ang pagpapalawak ng crack, at pagkatapos ay dahan-daang isinara at pinaghalo. Unti-unting nagsasama. Ang matinding sakit ay nagsimulang hamupa, si Tangulan ay nakaramdam ng init, at ang kanyang masikip na nerbiyos ay unti-unting lumuwag. Ang lakas ko ay napakalimitado. Ang iyong promosyon na lampas sa iyong sariling limitasyon sa pagkakataong ito ay nagpilit sa akin na maglabas ng kaunting lakas upang matulungan kang makayanin ang mga paghihirap. Pansamantala, mukhang ayos ka lang. Kapag ang selyo ay layered, ang kapangyarihan na magagamit ko ay lubhang nabawasan. Sa oras na iyon, ikaw ay nasa ilalim ng matinding pressure sa lahat ng direksyon. Sa makatuwid, dapat kang maging psikolohikal na handa. Gayunpaman, dapat mong tandaan na ang pag-unlad na ito ay hindi mo dapat gawin. Kung hindi, kapag bumagsak ang aking kapangyarihan, magkakaroon ng krisis sa buhay kung hindi mo masisira ang selyo sa hinaharap. Ang boses ni Old Tang ay umalingongo sa gininto ang espasyo. At si Tangulan ay tila natagpuan na ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit sa susunod na sandali, lahat ng ginto ay sabay-sabay na nawala, ang lahat ay bumalik sa kadiliman, at siya ay nawalan din ng malay. Nang muling magising si Tangulan, naramdaman na lamang niya na ang kanyang ulo ay nahihilo, na parabang ilang beses siyang mas mabigat kaysa sa karaniwan, at kahit isang daliri ay ayaw niyang igalaw. Ni hindi mo magawa ang mga simpleng paggalaw tulad ng pagtaas ng iyong ulo. Tanging pilit na halos buksan ang kanyang mga talukap. Medyo malamig. Ito ang kanyang unang pakiramdam. Hindi na masakit ang ulo ko, pero parang tingga. Nawalan din ng kontrol sa katawan. Ang mga mag-aaral ay unti-unting tumutok, at nakikita niya ang labas ng mundo. Pagkatapos ay nakita ni Tangulan si Wu Changkong. Medyo nahihiya talaga si Teacher Wu. Ang kanyang mga puting damit ay punit-punit na. At ang kanyang kanang kamay ay ang aking Heavenly Frost Sword pa rin, ngunit siya ay umaasa ngayon sa Heavenly Frost Sword na ilalagay sa lupa upang suportahan ang kanyang katawan. Ang mahabang buhok ay medyo magulo, at ang buong tao ay hindi maganda. Ngunit nakatayo pa rin siya doon, hinaharangan ang sarili. At sa lugar sa harap niya, mayroong hindi bababa sa higit sa 10 kaluluwang hayop na katawan, at ang ilan sa kanila ay may napakalaking katawan. Siya ay. Sinisikap ako ni Teacher Wu na protektahan. Nasa ascension platform pa ba tayo? Wu, Teacher Wu, mahinang sigaw ni Tangulan. Inalag-alog ni Wu Changkong ang kanyang katawan at lumingon sa kanya. Bagamat napahiya si Wu Changkong, mas nakakatakot ang hitsura ni Tangulan. May dugong umaagos mula sa lahat ng kanyang 7 butas, lalo na sa kanyang ilong, at ang dugo ay patuloy na umaagos pababa na parang 2 maliliit na ahas. Gising na, lumapit si Wu Changkong sa kanya sa isang iglap, na wala ang lamig sa kanyang mga mata, at ang kaibuturan ng kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi sa sarili.
Kaya lang medyo malabo pa rin ang kamalayan ni Tang Wulan, at hindi siya makakita ng malinaw. Oo, magiliw na sumang-ayon si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong. Bumalik tayo, huminga siya ng mahabang hininga at nagising. Na ang ibig sabihin ay kinaya ito ni Tang Wulan, kahit na ang oras ng pagsagot pagkatapos nito ay mas mahaba, hindi bababa sa hindi ito magiging banta sa buhay. Sa pagpindot sa signal para sa tulong. Ang katawan ni Tang Wulan ay unang naging ilaw at nawala, pagkatapos ay pinindot ni Wu Changkong ang kanyang rescue signal, at ito rin ay naging liwanag at nawala. Unti-unting bumukas ang takip ng salamin, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang katawan ni Tang Wulan. Ang mabigat na sensasyon ng kanyang ulo ay hindi nawala habang siya ay umalis sa espiritual na platform ng pag-akyat, ngunit ang pakiramdam ay naging mas malinaw. Nakaramdam ng pananakit ang buong katawan at hindi makagalaw. Bumukas ang takip ng salamin sa tabi nito at mabilis na lumapit si Wu Changkong sa gilid ni Tang Wulan at tinulungan siyang lumabas mula sa loob. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay parang isang basahan na manika, at maaari lamang manipulahin ng iba. Tinulungan siya ni Wu Changkong na magbihis at magbihis. Pagkatapos ay buhatin siya sa kanyang likod. Siya ay sumipsip ng masyadong maraming espiritual na kapangyarihan. Kailangan mo bang suriin ito para sa kanya? Tanong ng staff ng Spirit Transmission Tower. Umiling si Wu Changkong, hindi, ako na ang bahala sa kanya. Kapag nagising ako, magiging okay na. Okay. Ang pag-alis dito, wala itong kinalaman sa Spirit Transmission Pagoda. Paalala ng staff. Tumanggo lang si Wu Changkong at umalis sa Spirit Transmission Pagoda na nasa likod si Tang Wulan. Dapat ay diretso silang bumalik, ngunit ngayon, kailangan niyang maghanap muli ng malapit na hotel na matitirhan. Dapat ayusin ang kasalukuyang estado ni Tang Wulan, kung hindi, maaaring maiwan ng mga sekwela. Si Tang Wulan ay lubos na nalilito, at nakatulog nang dumating siya sa hotel. Napakaputla din ang mukha ni Wu Changkong. Noong una, naisip niya na madaling tulungan si Tang Wulan na umakyat sa diwa ng 2,000 taon sa middle level na yugto ng pag-akyat. Napakakaunting mga mid-level na platform ng pag-akyat na maaaring magbanta sa kanyang pag-iral. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo ako ng isa. Ang lakas ng demonyong unggoy na may 3 mata ay higit sa lahat ay nasa espiritual na mga katangian nito. Ang mga espiritual na katangian ay hindi lamang maaaring umatake, ngunit higit sa lahat, ito ay nagbibigay daan sa pagtataglay ng karunungan na higit sa mga espiritong hayop ng parehong antas. Ngunit kahit na, ang pagpatay sa 3 mata na demonyong unggoy ay walang masasabi. Kaya lang hindi inaasahan ni Wu Changkong na magugulat siya dahil sa dagat ng espiritu, maliban sa isang malaking pagkakamali. Kung hindi lang si Tang Wulan ang magdala nito mag-isa, natatakot ako na isa itong malaking pagkakamali. Matapos matulog ng isang buong araw at gabi, muling nagising si Tang Wulan. Pero groggy pa rin siya, at hindi man lang niya maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas maganda ba? Tanong ni Wu Changkong. Nag-aatubili na tumanggo si Tang Wulan. Sa wakas ay nakontrol niya ng kaunti ang kanyang katawan. Tinulungan siya ni Wu Changkong na makatayo, ang iyong dagat ng espiritu ay nakatanggap ng napakalakas na epekto at dapat ayusin at mabawi sa lalong madaling panahon. Alam kong may sakit ka ngayon, ngunit kailangan mong gamitin ang Purple Magic Pupil Cultivation Method para ayusin ang iyong spiritual power. Kung hindi, madaling magkaroon ng sekwela. Mabuti, sumang-ayon si Tang Wulan. Umupo si Wu Changkong sa likuran niya, hawak ang kanyang vest gamit ang isang kamay, at idinin ang likod ng kanyang ulo gamit ang isa pa. Ang malambot na espiritong kapangyarihan ay ibinuhos ng paunti-unti sa katawan ni Tang Wulan, na tumutulong sa kanya na patakbuhin ang pamamaraan ng cultivation ng Purple Magic Pupil. Hindi kailanman naramdaman ni Tang Wulan na napakahirap ng paglilinang. Ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay hindi kayang kontrolin ng kanyang sarili. Sa kabutihang palad, sa pagpapakilos ni Wu Changkong, maaari lamang niyang maipasa ang senyales sa kanyang espiritong kapangyarihan upang tanggapin ang senyales, at wala siyang magagawa. Ang kapangyarihan ng espiritu ay sumunod sa kanyang dantian ng dahan-dahan sa direksyon ng pag-ikot ni Zuan Qinggang. At ang kapangyarihan ng espiritu ng mga paa at daan-daang mga bangkay ay unti-unting pinakilos, na ginagawang mainit at malambot ang kanyang katawan. Ang kakulangan sa ginhawa ay nagsimulang dahan-daang bumaba. Kung tutusin, malaki ang pagkakaiba ng cultivation base sa pagitan niya at ni Wu Changkong, kaya hindi na kailangang magpumigla si Wu Changkong para gabayan ang kanyang espiritong kapangyarihan. Matapos tumakbo si Zuan Qinggang sa loob ng 1 linggo, nagsimula na ring mag-practice ang Purple Demon Eyes. Isang mahinang panlalamig na sensasyon ang nagmula sa mukha, at pagkatapos ay ang utak ay tila pinakilos sa isang tiyak na lawak, at sa panlalamig na sensasyon na iyon, ito ay naging mas komportable. Sa ganitong paraan, dahan-daang pumasok si Tang Wulan sa isang estado ng konsentrasyon sa lumiliit na sakit. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimulang gumanin ng mag-isa ang kanyang espiritong kapangyarihan. Binawi ni Wu Zhangkong ang kanyang mga palad at dahan-daang bumantong hininga. Talagang matalino ang batang ito. Paano niya magagawang mapaglabanan ng espiritu ng higit sa 2,000 taon? Ang kanyang espiritual na mundo ay tila napakahirap dalhin, ngunit ang kanyang katawan ay walang mga problema. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ay pinasigla pa nga sa isang tiyak na lawak. Dapat itong magkaroon ng lakas ng espiritu ng kapangyarihan na humigit kumulang 17 antas ngayon. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay hindi na kumpleto ang pag-akyat dahil ang dagat ng espiritu ay masyadong mahina. Tinatayang magtatagal ang prosesong ito. Bago niya natapos ang kanyang pag-akyat, masasabi niyang hindi siya dumaan sa mapanganib na panahon. Maaari lang akong manatili dito pansamantala at maghintay hanggang matapos ang pag-akyat.
Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wu Changkong na ang kanilang pananatili ay tatagal ng isang buong linggo. Si Tang Wulan ay palaging nasa isang estado ng pagmumuni-muni. Nang maisip niya ang ikatlong araw, isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sinimulan niya ang proseso ng pag-akyat. Lumitaw ang gininto ang liwanag sa ibabaw ng kanyang katawan, na sinamahan ng paghinga, sumasalamin sa katawan ni Tang Wulan, at pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang nagbago. Kung ikukumpara sa ebolusyon mula 10 taon hanggang 100 taon nang unang umakyat ang espiritu, sa pagkakataong ito ay malaki ang pagbabago nito. Patuloy na humahaba ang katawan, umaabot hanggang isang talampakan ng haba. Ang mga kaliskis sa ibabaw ng katawan ay bahagyang nakataas. Ang bawat sukat ay mukhang napakakintab, malinaw na kristal, maputlang ginto sa buong katawan, at sa itaas ng ulo, mayroong dalawang maliliit. Maliit na umbok, ang mga gintong linya sa ulo ay naging mas kakaiba. Ang isang pares ng mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Sa huling yugto ng pag-akyat, unti-unting lumitaw sa mga mata nito ang lilang layunin. Sa maikling panahon, mula 10 taon hanggang 100 taon, at pagkatapos ay sa 1,000 taon, ang Jinguang ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago. Ang kabuuang hininga nito ay naging ganap na naiiba. Kapag huminga siya, magdudulot ito ng mga nagbabadyang gintong linya na lumitaw sa katawan ni Tang Wulan. Ang proseso ng pag-akyat ay tumagal ng 4 na araw upang makumplito. Nang sa wakas ay natapos na ni Tang Wulan ang kanyang pagmumuni-muni, ang kanyang ugali ay bahagyang nagbago. Ang balat ay naging mas maputi at mas maliwanag. Ang taas ay tumaas ng hindi bababa sa 3 sentimetro, at ang isang pares ng malalaking mata ay parang dagdag na layer ng kristal na mukhang napakaliwanag. Kasabay nito, nag-iba na rin ang hininga sa kanyang katawan. Ang sariling damdamin ni Tang Wulan ay halata rin. Nalaman niya na ang kanyang profound heaven skill ay naging maliit na vortex sa kanyang dantian. Ang hitsura ng puyaw ng tubig na ito ay nagpabilis sa kanya pareho sa proseso ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa at pagbawi ng kapangyarihan ng kaluluwa. Bukod dito, ang pag-ikot ng whirlpool ay pinipigilan din ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa sa isang hakbang, na sumasakop lamang sa isang maliit na lugar sa dantian. Sa wakas ay nabuhay sa maingat na pagsisikap. Ito ang unang naramdaman ni Tang Wulan pagkatapos niyang magmuni-muni. Oras na para bumalik, ang isang buwang winter vacation practice ay malapit na dahil sa pagkaantala ngayong linggo. Sa katunayan, ang oras ng pagpaparehistro ng guro ay dapat na mas maaga kaysa sa mga mag-aaral, at si Wu Changkong ay huli na. Salamat, Teacher Wu, taos-pusong sabi ni Tang Wulan habang papunta sa Soul Guiding Train Station. Para sa kanya, kahit na ang paglalakbay na ito ay hindi partikular na mayaman, mas maraming oras ang ginugol sa paglilinang. Gayunpaman, napakasaya pa rin niya. Pagdating niya sa Tiandao City, nakita niya ang mga maalamat na estatwa ng mga dakilang kapangyarihan ng Tang Sect, at tunay na sumali sa Tang Sect. Pagkatapos ng pagsasanay ng dalawang natatanging kakayahan ng Tang Sect, sina Zuan Chenggang at Purple Demon Eye, at pumasok sa silid, isa na itong paunang pag-unawa. Bilang karagdagan, isa sa 4 na espiritual na bagay na kailangan ng sarili, ang Millennium Dragon Scale Fruit, ay na-auction. Pati na rin ang pag-akyat sa langit, masasabing malaki ang epekto sa kanya ng lahat. Bagamat hindi pa rin alam ni Tang Wulan kung gaano mapapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, halatang nararamdaman niya ang kanyang pagbabago sa husay. Ang malalim na pagmumuni-muni na hatid ni Zuan Chenggang ay nagbigay daan sa kanya na pagsamahin ang kanyang natutunan. At ang kanyang pag-akyat ay gumawa sa kanya ng isang kumpletong pagbabago ng husay, 1,000 taong gulang na kaluluwa. Ang kanyang unang kaluluwa ay nasa antas na ng milenyo, at ito ay dapat na isa lamang sa buong Donghai Academy. Naglatag din ito ng matibay na pundasyon para maging matatag siyang tao sa hinaharap. Bagamat may ilang mga problema sa panahon, lalo na nang masira niya ang pangalawang selyo ng Golden Dragon King sa hinaharap, maaaring maapektuhan siya. Gayunpaman, iyon lang para sa ibang pagkakataon, hindi bababa sa kasalukuyang sitwasyon, ang lahat ay gumagalaw sa isang magandang direksyon. Nangunguna lang ako para sa iyo. Umaasa ka talaga sa sarili mo, mahinang sabi ni Wu Changkong. Natigilan si Tang Wulan. Malinaw niyang naalala na minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama na sa mundong ito, ang tanging taong maaasahan at lubos mong pagkatiwalaan ay ang iyong sarili. Dahil sa pangungusap na ito, sariwa pa rin ang alaala ni Tang Wulan, at hindi niya inaasahan na ganito rin ang sasabihin ni Teacher Wu ngayon. Ang pagkukulang ay umuusad sa aking puso. Nanay at tatay, nasaan na kayo? Near, saan ka na naman nagpunta? Hindi nag-aksaya ng oras si Tang Wulan sa pagsakay sa Soul Guidance Train. Bumalik siya sa lahat ng paraan, at ginugol niya ang halos lahat ng ito sa pagmumuni-muni. Hindi niya ipinagmamalaki ang pagiging kampante dahil sa pag-akyat ng espiritu. Siya ay napakalinaw dahil sa kanyang sariling martial arts, kasabay ng kanyang likas na kaluluwa kapangyarihan paggising ay hindi malakas. Ang bilis ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay halatang mas mabagal kaysa kina Exi at Buyu. At ang kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pundasyon ng lahat ng isang master ng kaluluwa, kaya maaari lamang siyang maging isang handal na ibon na lumipad sa kagubatan ng maaga. Ang kaluluwa ay umabot na sa antas ng milenyo, at ang susunod na hakbang ay ang paglusot sa ika-20 antas sa lalong madaling panahon at maging isang dakilang soul master. Tiwala na ngayon si Tang Wulan. Naniniwala siya na dapat niyang lapitan ang threshold na iyon sa loob ng higit sa 1 taon. Kahit na malas, hindi higit sa 2 taon, maaari niyang maabot ang antas ng isang mahusay na soul master kapag siya ay 12 taong gulang. 12 taong gulang at 20 baitang, ito ang kahulugan ng pangkalahatang henyo. Bumalik sa Donghai City, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng bago nang makita niya ang pamilyar na matataas na gusali.
Ang bawat lungsod ay ibang-iba at may kanya-kanyang katangian. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay hindi ko talaga masilayan ang tanawin ng Tiandao City. Kapag may oras ka sa hinaharap, dapat kang maglakbay sa lahat ng sikat na bundok at ilog ng Daoluo Continent, at maaari ka pang bumisita sa ibang mga kontinente. Hindi ko alam kung ano ang eksena sa dalawang kontinenteng iyon. Mayroong 3 araw pa para magsimulang mag-aral, maaari mong hawakan ang oras ng mag-isa at magpahinga. Binitawan ni Wu Changkong ang mga salitang ito at bumalik sa akademya ng mag-isa. Si Tang Wulan ay hindi direktang bumalik sa dormitoryo, ngunit pumunta muna sa forging studio. Matapos lumabas ng halos 1 buwan sa pagkakataong ito, talagang hinayaan na ang pag-forging, at hindi pa ako nakapag-ensayo. Mula nang bumalik ako, pinuntahan ko muna si Teacher Mu Chen, at pagkatapos ay mabilis na kinuha ang 2 gawain upang magsanay ng panday. Bukod dito, may utang pa rin siya kay Teacher Wu ng higit sa 1 milyong federal na dolyar. Kailangan kong bayaran ito. Ang 3 espiritual na bagay sa hinaharap ay hindi man lang alam kung magkano ang kanilang gagastusin upang mabili ang mga ito. Matapos mag-ipon ng mahigit 3 milyong federal na barya, kampante pa rin si Tang Wulan na medyo mayaman na siya. Ngunit nang bilhin niya ang Longlanguo sa loob ng 1,000 taon. Napagtanto niya na hanggat patuloy niyang binabasag ang selyo, hindi siya magkakaroon ng pera, at kailangan niyang magtrabaho ng husto sa lahat ng oras. Magsumikap na magsanay ng panday at maghintay hanggang sa ika-4 na ring. Maaari mo bang subukan na bumuo ng iyong sariling battle armor? Sa pag-iisip kay Dao Kai, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng isang uri ng lagnat sa kanyang buong katawan. Sa pagbabalik, malabo niyang narinig na binanggit ni Wu Changkong na kung mayroong battle armor, ang 3 mata na demonyong unggoy ay hindi isang banta. Makapangyarihan talaga si Teacher Wu, nakita niya ang 5 sa 6 na kakayahan ng espiritu ni Wu Changkong. Bagamat hindi niya alam kung ano ang 10,000 taon na pang-6 na kakayahan ng espiritu na iyon. Batay sa kakayahang patayin ng 3 matang demonyong unggoy noong araw na iyon, may isip na ito ay makapangyarihan. Magiging ganito ba ako kalakas sa hinaharap? Bago niya alam, sinimulan na ni Tang Wulan na kunin si Wu Changkong bilang kanyang layunin. Guro, bumalik ako. Dumating si Tang Wulan sa Blacksmiths Association, dumiretso sa itaas na palapag, at natagpuan si Mu Chen. Nang makita ang masiglang disipulo, hindi napigilan ni Mu Chen ang ngumiti at nagsabi. Paano ito? Paano ito nakakarelax sa bakasyon? Sa ilang mga guro ng Tang Wulan, ang pinakamadaling pakisamahan ay ang badge ng East China Sea Forgers Association. Hanggat hindi niya tinuturuan si Tang Wulan, napakaamo niya. Ito ay isang mahusay na ani. Kaya lang na hindi ako masyadong nagsasanay sa panahong ito para sa forging. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo sa kahihiyan. Tumawa si Mu Chen at sinabing, tapat ka. Hindi mahalaga, ang isang tiyak na halaga ng pagpapahinga ay bahagi din ng paglilinang. Pagkatapos ng pag-forging sa isang tiyak na antas, ang patuloy na pagsasanay ay talagang mahalaga, ngunit ang pag-ulan at pag-iipon ay kailangan din. Dad, masyado kang partial. Bakit ayaw mo akong lumabas sa bakasyon ko? Kailangan kong mag-practice ng husto araw-araw. Isang pamilyar na boses ang narinig. Itinulak ni Mushi ang pinto mula sa labas na may hitsura ng kawalang kasiyahan. Sinabi ni Mu Chen, kung ang iyong forging level ay maaaring umabot sa antas ng Wulan, maaari ka ring magbakasyon. Ha, binigyan ni Mushi si Tang Wulan ng masamang tingin pagkatapos ay tumalikod at umalis. Si Tang Wulan ay wala ring magawa para sa puot ng nakatatandang kapatid na babae. Sobrang lakas talaga ng senior sister ko. Ang batang ito, kumunat ang noo ni Mu Chen. Tiyak na alam niya ang pagiging agresibo ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito sinubukang baguhin. Sa kanyang pananaw, ang pagiging mapagkumpetensya ay isang birtud para sa mga kabataan. Kung may puso kang gustong lampasan, mas magiging motivated kang magsumikap. Walang alinlangang ginagawa na ngayon ni Mushi si Tang Wulan bilang kanyang layunin, kaya't ito ay ganito. Ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, nakilala ng aking kaawa-awang anak na babae si Wulan sa maliit na taong ito. Hindi madaling maabyutin siya. Bumalik ka muna at magpahinga, pero bibilisan ko ang iyong kurso. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. May 3 araw ka pa para magsimula ng paaralan, 1 araw na walang pasok, at pupunta ka sa akin para mag-aral sa susunod na 2 araw. Oo, hindi sinisini Mu Chen ang kanyang sarili at hinayaan si Tang Wulan na makahinga ng maluwag. Ngunit lihim din niyang sinabi sa kanyang sarili sa kanyang puso na hindi niya dapat pabayaan ng guro. Pagkatapos umalis sa opisina ni Mu Chen, si Tang Wulan ay diretsong tumanggap ng assignment ng 2 third level na panday bago bumalik sa studio. Sa pagbabalik mula sa Tiandao City, siya ay nagmumuni-muni at hindi pagod. Pinlano niyang kumpletuhin ang 2 ikatlong antas na gawain bago matuto kay Mu Chen. Maaari itong ituring na mahusay, na negaw iligtas sa guro kapag nagtuturo sa kanyang sarili. Pagkatapos ayusin ang forging platform, ilagay ang pambihirang metal dito, sinimulan ni Tang Wulan ang sarili niyang forging. Habang nagbabago ang panahon, naging mas madaling gamitin ang 1000 Forging Immersion Hammer. Higit pa rito, nagulat si Tang Wulan nang makitang ang mga salita ni Mu Chen ay hindi para umaaliw sa kanyang sarili. Bagamat hindi pa ito napik sa loob ng 1 buwan, mukhang mas madaling gamitin ito pagkatapos na muling simulan ang pagmimik. Lalo na kapag nararamdaman ng mga pagbabago sa metal at ang espiritualidad sa metal, ito ay mas madali kaysa dati. Originally, inisip niya na baka nabigo ang mga produkto sa proseso ng forging, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang magkakaroon ng mga basura, ngunit gagawin niya ito ng sabay-sabay. Libu-libong mga forging at purification ng bawat piraso ng metal ay partikular na madaling gamitin, mas mabilis kaysa dati.
Lalo na kapag pinapatakbo niya ang Purple Magic Pupil para sa forging, ang kahusayan ay maaaring tumaas ng higit sa 50%. Kasabay ng pagpapahusay ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang compression ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang mahabang chi pulse ni Zuan Qinggang, lahat ay nagbigay daan sa kanya na tumagal ng mas matagal sa proseso ng forging. Ito ay talagang isang sorpresa. Noong nakaraan, maaari niyang kumpletuhin ng hanggang sa 2 piraso ng bihirang mga metal ng magkasunod. Ngunit ngayon, maaari niyang kumpletuhin ng hanggang 4 na piraso, at ang kalidad ay tila mas mahusay kaysa dati. Hindi alintana kung ito ay 100 forging o 1,000 forging, ang mga produktong ginawa mismo ay nahahati din sa mga grado. Sa pangkalahatan, ang Baidu ay nahahati sa 3 grado. Itaas, gitna at mas mababang mga grado. Ang libo-libong forging ay nahahati sa 5 baitang, isa ang pinakamataas, at ang ikalima ay ang pinakamababa. Ang mga orihinal na gawa ni Tang Wulan na 1,000 forgings ay karaniwang lumilibot sa ika-4 na ranggo. Kapag sinuwerte ka, maaabot mo ang pangatlong ranggo, ngunit kung sinuswerte ka, ito ang ika-5 ranggo. Ang gawain ay maaaring kumpletuhin sa ika-5 ranggo, at ang libong mga forging sa itaas ng ika-3 ranggo ay magkakaroon ng mga karagdagang benepisyo. At natapos na ang forging task ngayon, maliban sa mga unang piraso na dapat ay nasa ika-3 at ika-4 na ranggo, nalaman ni Tang Wulan na marami sa kanila ang maaaring umabot sa pangalawang ranggo. Napakaraming pera ito. Ang pagpapabuti ng forging effect ay nangangahulugan ng pagtaas ng kakayahan ng isang tao na makita ang metal. Minsang sinabi ni Teacher Mu Chen na kapag ang sariling libong gawa ng forging ay umabot sa antas ng unang baitang ng higit sa 30%. Pagkatapos ay maaari mong simulan ng pagsubok sa espiritual na forging. Noong una, inakala ni Tang Wulan na ang prosesong ito ay tatagal ng hindi bababa sa 3 taon, ngunit ngayon ay tila hindi na ito magtatagal. Hindi ko naman sinasadya ngayon lang. Natural lang ang lahat para maabot ang pangalawang ranggo. So, malayo pa ba ito sa first rank? Sa katunayan, ang hindi niya alam ay malaki ang natamo niya mula sa paglalakbay na ito sa Heaven Dao City. Bilang karagdagan sa pagkuha ng Millennium Dragon Scale Fruit, ang mas mahalaga sa kanya ay ang karanasan sa Intermediate Ascension Platform. Ang pagpapabuti ng kaalaman. Ang sublimation ng kakayahan ng kaluluwa at ang pangunawa ng Soul Beast. Higit sa lahat, ang pagpapabuti ng buong katawan pagkatapos makuha ang espiritual na kapangyarihan ng 3 mata na demonyong unggoy. Sa oras na iyon, sumisipsip siya ng lampas sa kanyang sariling limitasyon. Bukod dito, ang 3 mata na demonyong unggoy mismo ay isang kaluluwang hayop na may katangiang espiritu, at nagtataglay din ito ng malakas na espiritual na kapangyarihan. Sa espiritual na kapangyarihan ito, nagkaroon ng malakas na pagbabago-bago sa espiritual na kapangyarihan. Ayon sa sitwasyon ni Tang Wulan noong panahong iyon, kung walang tulong mula kay Lao Tang mamaya, ito ay magiging isang malaking problema. Kung siya ay nasangkot sa gulo, malubha siyang masasaktan kung hindi siya mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit labis na nagsisisi si Wu Changkong. Gayunpaman, upang makaligtas sa kahirapan ay nangangahulugan ng isang pambihirang tagumpay sa limitasyon. Bagamat walang kasing daming benepisyo ang pagsira sa selyo ng Golden Dragon King, halata rin ito. Una, ang kanyang kaluluwa ay umabot sa isang sapat na taas, na nalampasan ng posisyon na maaari niyang orihinal na maabot. At ikalawa, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lubos na napigilan. At kasabay nito, sa proseso ng pagsasama-sama ng espiritual na kapangyarihan, ito ay muling nakumpres sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan na wala ang kanyang sariling kapangyarihang kaluluwa. Ang all-round sublimation ng soul power at spiritual power ay natural na nagdulot sa kanya ng pambihirang pag-unlad sa kabuuan. Walang alinlangan na ang lahat ng mga propesyon batay sa mga masters ng kaluluwa ay magkakaugnay. Sa makatuwid, ang kanyang panday ay natural na bumuti ng hindi mahahalata. Natapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, si Tang Wulan ay hindi sabik na bumalik sa kamay sa gawain, ngunit nagmuni-muni at nagsanay sa paraan ni Zuan Qinggang. Sa susunod na 3 araw, ang pagpapabuti sa metal na pangunawa ay nagbigay sa kanya ng isang pananaw, at siya ay pumasok sa malalim na pagmumuni-muni. Nagsimula ang bagong semestre, at naging masigla muli ang Donghai College, na isang buwan ng tahimik. Ang mga estudyante ay pumasok sa kolehiyo sa isang walang katapusang batis, at ang lahat ay tila umuunlad. Ito ang ikalawang kalahati ng semestre. Pagkatapos ng semestre na ito, maa-upgrade ang grado. Kasabay nito, para sa bawat mag-aaral, ang pressure na i-upgrade ang pagsusulit ay lumitaw din. Para sa Intermediate Soul Master Academy, kapag nagtapos ka sa ika-6 na baitang ng Junior Division, kailangan mong lusutan ng ikalawang ring, kung hindi ay hindi ibibigay ang graduation certificate. Kailangang lampasan ng Senior Department ang ika-3 ring para opisyal na makapagtapos. Alinmang paraan, hindi lahat ng mga mag-aaral ay maaaring kumpletuhin ito. Kapag mas nakakarating ka sa mga matataas na grado, mas maraming oras ang pinipindot. Ang mga mag-aaral sa una at ikalawang baitang ay walang alinlangan na medyo nakaka-relax, hindi pa nila nahaharap ang presyon sa ngayon. Naglakad si Yon Xiao sa landas ng kolehiyo, na sinundan ni Zhou Changshi. Pagkatapos ng isang semestre, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Hindi ko pa nakikita ang mga tao sa zero class ng Wulan. Nakakagaan ang pakiramdam na magsalita tungkol dito. Ang narinig ni Wang Jingxi at Zhang Yangzi na pareho silang huminto sa pag-aaral at pumunta sa ibang mga paaralan. Hay, nahihiya siya, humalaklak si Zhou Changshi. Daan. Pinaikit ni Yun Xiao ang kanyang mga mata at sinabing, ano sa palagay mo, maaabot ng mga tao ang pangalawang ring sa unang baitang, at walang kahihiyan sa gayong henyo. Dapat ay dahil sa ibang mga pangyayari.
Kung pag-uusapan, sa palagay ko ay mas may stress si Wulan. Malaki ito. Naging dakilang spirit master na rin daw si Guyu. 3 lang ang alam ko ngayon sa klase nila. Maaaring tumagal ang squad. Lumiwanag ang mga mata ni Zhou Changshi at sinabing, mas mabuti kung hindi nila ito mapanatili. Gaano kaganda ang kanilang pagbabalik? Tinatawag na tayong Class 1, sa katunayan, alam na natin ang ating mga kakayahan. Isang beses bawat semestre ang kompetisyon sa pag-promote. Ano ang gagawin natin sa pagkakataong ito? Kakababa lang. Nagkibit-balikat si Yun Xiao, ito ay walang iba kundi ang bumaba sa Class 2. Iritadong sinabi ni Zhou Changshi, wala ka bang pakiramdam ng sama-samang karangalan? Yun Xiao daw. Ang karangalan ay nangangailangan ng lakas. Sa halip na isaalang-alang ang mga ito, dapat kang magsanay ng mabuti. Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad patungo sa dormitoryo. Sa sandaling ito, biglang nagningning ang mga mata ni Yun Xiao, at hinawakan niya si Zhou Changshi sa tabi niya at sinabi sa mahinang boses, tingnan mo, Guyu. Sinundan ni Zhou Changshi ang kanyang mga mata at nakita si Guyu na nakasuot ng uniforme ng paaralan na walang ekspresyon ng mukha. Maganda ang hitsura ni Guyu. Ngunit hindi partikular na maganda, hindi bababa sa antas ng Uyang Sixen, ngunit mayroon siyang espesyal na ugali, at ang ugali na ito ay makakaapekto sa mga tao sa paligid niya. Kahit si XCXC ay maaapektuhan niya sa banayad na paraan, si Tang Wulan lang ang hindi. Sina Yun Xiao at Zhou Changshi ay walang pagbubukod. Nang makita si Guyu, nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-api, na parang isang mababang antas na soul beast ang nakakita ng isang high-level na soul beast. Lumipas ang isang semestre, si Guyu ay tumangkad ng kaunti, at tila mas maganda ng kaunti, ngunit ang kanyang pakiramdam ng pang-api ay tila mas malakas. Hindi sila napansin ni Guyu, naglakad lang siya patungo sa gate ng academy. Wala talagang tao sa paligid. Hinintay siya ni Zhou Changshi na makaraan bago bumulong. Napangiti si Yun Xiao, hehe, anong alam mo? Nag-imbestiga na ako. Si Guyu ang una sa Class 0. Sa tansya ko, walang kalaban sa ibaba ng 4th grade. Kung hindi Class 0, hindi siya makakasali sa promotion. Kung magkatugma kayo, hehe. Hindi pa rin siya marunong sumikat. Napakalakas. Mas mahusay kaysa kay XCXC. Dapat lang, ngumiti si Yun Xiao, hehe. Tanggapan ng Departamento ng Pagtuturo. Teacher Wu, mangyaring siguraduhin tanggapin ng estudyanteng ito. Pagkatapos ng investigasyon ng akademya, ganap na siyang kwalipikadong pumasok sa 0 class. Mataimtim na sinabi ni Long Henshu kay Wu Changkong. Sinulyapan ni Wu Changkong ang maliit na batang babae na nakatayo sa tabi ni Long Henshu, ibinaba ang kanyang ulo, mukhang medyo duwag, at malamig na sinabi. Halimaw lang ang tinatanggap ng klase ko, hindi ordinaryong tao. Sa tingin mo ba kaya niya? Iisa lang ang link niya. Kumunat ang noo ni Long Henshu, pag-usapan, Teacher Wu, sa palagay ko kailangan mong ayusin ang iyong 0 class. Okay lang sina Guyu at XCXC, pero bakit umalis sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi? Bagamat sinabi sa akin ng Dean ang bagay na iyon sa ibang pagkakataon, sa palagay ko ay hindi tama na hayaang umalis ang dalawang turing henyo para kay Tang Wulan. Ang lakas ng isa ring singsing. Continue sa kasong ito, kailangan pa ba ng 0 class? Malamig na tiningnan siya ni Wu Changkong, dapat sa Dean ka ang magsabi nito, hindi sa akin. Ang mga estudyante ang may kanya-kanyang pagpipilian, at ako rin ang may pagpipilian. Shu Xiaoyan, tama. Bibigyan kita ng pagkakataon. Isang buwan sa loob, kunin mo ang aking pag-aproba at ang pag-aproba ng iba pang mga mag-aaral sa 0 class. Kung hindi, ano man ang iyong background, hindi ka magiging estudyante ko, maintindihan mo. Shu Xiaoyan kept his head down. He still didn't dare to look up, but nodded cowardly. The little head was almost buried in the chest. Come with me. Arrange a dormitory for you. As he said, he turned and walked out without even saying hello to Long Henshu. Nagmamadaling sumunod si Shu Xiaoyan sa likod. Sa pagmamasid sa kanilang pag-alis, si Long Henshu ay hindi nagalit dahil sa pagiging hindi makatwiran ni Wu Changkong. Sa kabaligtaran, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, ang lalaking ito, mukhang may pakialam siya sa Class 0. Kung hindi, hindi rin ito ang magandang panahon para magpalit ng direksyon. Napakabuti, pakialam lang. Ang ibig sabihin ng pag-aalaga ay ginagawa ang iyong makakaya. Inaasahan ko ito. Habang nakikipag-usap, kinuha niya ang kanyang soul communicator, habang nakaupo ng patayo, nag-dial ng numero. Dean, hello. Tama. I have an idea. After a semester of training, we put a lot of effort into the 0 class, and then they left 2 students. Now the college board has not been questioning you all the time. Decided. I think it's time to find an opportunity for the 0 shift to show their vigor to the outside world, and also to test if they are worthy of our continued investment. Oo, yun ang naisip ko. Hayaan mo na sila. Kahit hindi ligtas, bata pa sila. Basta hindi masyadong masama ang grades, play the style of our college. That time, let everyone know that our Donghai College has such a strong teaching ability and teaching staff. When the next semester recruits new students, takot ka ba na wala ng henyo? Oo, pagkatapos ay magsisimula na akong magayos. Sinundan ni Shu Xiaoyan si Wu Changkong sa gusali ng dormitoryo, tinitingnan ng lahat sa paligid niya ng may pagtataka. Siya ay nag-aaral noon, ngunit siya ay nag-aaral lamang sa ordinaryong paaralan. Ang mga matatanda sa pamilya ay labis na nagmamahal sa kanya at hindi nila gustong pahirapan siya kahit kaunting hinaing.
Ang patuloy na pagbabago pagkatapos ng paggising ni Wan ay naging dahilan upang siya ay tahakin ng landas na ito. Sa orihinal, medyo nakakadiri si Xu Xiaoyan tungkol dito, ngunit pagkatapos na makita si Wu Changpong ngayon, ang pakiramdam ng pagtanggi na ito ay nagsimulang maglaho ng mabilis. Sobrang gwapo, astig at gwapo talaga ni Mr. Wu, iniisip na lang niya na sobrang lakas ng tibok ng kanyang munting puso. Kasabay nito, naalala rin niya ang ilang mga figure sa kanyang isipan. Bago dumating, nag-imbestiga na siya. Yung kaklase niya yata ang nakatalo sa kapatid niya that time. Bagamat pabaya ang kapatid ko, nakakamangha talaga sila. Lalo na yung babaeng parang kasing edad lang niya, hindi makalaban yung kapatid na muntik na siyang bubugin. Nakakalungkot na hindi alam ni Xu Xiaoyu kung ano ang iniisip ni Xu Xiaoyan sa kanyang puso. Ito ang dormitoryo mo. Binuksan ni Wu Changpong ang pinto ng dormitoryo at pumasok. Sumunod si Xu Xiaoyan at nagulat na makitang iisa lang ang kama sa dormitoryo at lahat ng mga supply ay available. Kailan magkakaroon ng ganoong kagandang kondisyon ng mga dormitoryo ng mga mag-aaral? Espesyal ang pakikitungo sa akin sa nakaraang akademya, ngunit ito ay isang silid lamang sa pagitan ng dalawang tao. Tandaan, lahat ng makukuha mo ay dahil sa zero shift. Isang buwan lang ang oras mo. Iniwan ni Wu Changpong ang pangungusap na ito at tumalikod, si Xu Xiaoyan lang ang naiwan na tulala. Naghihinala na tumingin si Xu Xiaoyan sa paligid at unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Qiao. Mukhang kailangan ko talagang magsikap para manatili. Isang gwapong guro at isang malakas na kaklase. Nakakatuwa talaga. Hoy, ano ito? Bakit may butas sa dingding? Natuklasan ni Xu Xiaoyan na nararamdaman ng bagong kapaligiran na may maliit na butas sa dingding. Tumigilid siya at tumingin. Mula sa maliit na butas, malabo niyang nakikita ang isa pang silid. Saan ito humahantong? Sabi niya sa sarili niya. Ngunit sa pagiging maingat, agad niyang hinuranggan ng butas ng bowl ang tela. Ayaw niyang masilip siya ng mga tao sa kabila. Bang, bang, bang. Sa sandaling ito, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat si Xu Xiaoyan sa pag-aakalang kumakatok siya sa kanyang pinto at nagmamadaling tumakbo para buksan ang pinto. Walang tao sa labas, sumilip siya at tumingin sa labas, nakita niya ang isang medyo pamilyar na figure na kumakatok sa pinto ng dormitoryo sa tabi niya. Mislan at gwapo ang binata na may kaunting panlalamig, Wulan, hindi ka pa bababalik. You guy, always see the end of the dragon. Siya yun. Nakilala ito ni Xu Xiaoyan, hindi ba ito ang taong may dalang punyal noong araw na yun? Hoy, walang tao dyan. Tumawag si Xu Xiaoyan sa kanya. Hoy, sino ka? Bakit ka nandito? Hindi nakilala ni Xi kung sino si Xu Xiaoyan. After all, after so long, hindi siya nag-iwan ng malalim na impression. Ngumuso si Xu Xiaoyan at sinabing, bakit hindi ako makakapunta dito? Zero shift ka ba? Tumanggo si Xi. Sa hinaharap, magiging mag-aaral din ako sa class 0. Kilalanin, ang pangalan ko ay Xu Xiaoyan. Ang duwag na batang babae sa harap ni Wu Zhangkong ay mukhang mapagbigay at mapagbigay ngayon. Ako si Xi. Ang mga magagandang babae ay palaging may malakas na kaugnayan, at si Xi ay walang pagbubukod. Salamat, natigilan si Xu Xiaoyan. Sinabi ni Xi na may inis na tingin. Ang ikalawang enkwentro ay ang enkwentro. Ang pangalan ko ay ito. Puff, itinago ni Xu Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa. Nakakatuwa talaga ang pangalan mo. Ingatan mo ito sa hinaharap. Curious na sinabi ni Xi, paano ka nakapasok sa klase natin? Second semester na. Paano ka makakabayad? Ipinagsawalang bahala ito ni Xu Xiaoyan. Ano pa ang magagawa mo kung papasok ka sa likod ng pinto? Nagulat si Xi, papayagan ba ni Teacher Wu na mangyari ang pinto sa likod? Hindi ako naniniwala. Matamis na ngumiti si Xu Xiaoyan, kung hindi ka naniniwala sa akin, kalimutan mo na. Sa totoo lang, nakita. Nasaan ang kapatid na yun? Noong huling pagkakataon, noong umakyat ka sa plataporma sa panahon ng kaguluhan, natalo niya ang aking kapatid. Tiningnan siya ng mabuti ni Xi at biglang napagtanto. Ah! Ikaw ang nakababatang kapatid ng lalaking may yelo, hindi nakakagulat na medyo pamilyar ang tingin ko sa iyo. Ice Stickman. You give my brother the nickname. Haha, that's interesting. Pero, ganito rin ang spirit ko, ano ang dapat kong gawin? Si Xu Xiaoyan ay mukhang malungkot. Hindi magandang palayaw ang tawaging Ice Rod Girl. Sinabi ni Xi. Hindi ka nalang tumatawag. Ilang ring ang mayroon ka? Isang singsing, sabi ni Xu Xiaoyan. Napaisip si Xi, iisa lang ang ring, pumapasok ba talaga ito sa likod ng pinto? Bagamat ang taong Ice Stick ay may pambihirang lakas, lalo na ang 1000-year spirit ring ability ay talagang kamangha-mangha, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang pangatlong lakas ng singsing. Ang Xu Xiaoyan na ito ay mayroon lamang isang link, maaari ba siyang pumasok sa zero shift? Mayroon bang anumang espesyal? Well, you can find me if you have something to do in the future. Babalik muna ako sa kwarto ko. Nakatira ako sa tapat ng Tangulan. Oh, yes, katabi mo ang captain namin. Pati ang leader ng klase namin, si Tangulan. Tangulan. Ito ba ang pangalan ng kapatid na babae? Nagtataka na tanong ni Xu Xiaoyan. Biglang tumawa si Xi, syempre hindi, lalaki siya. Sa kabilang side nakatira ang kapatid mo. Guyo ang pangalan niya. Isang pagtataka ang sumili sa mga mata ni Xu Xiaoyan. Sa araw na iyon, ang labanan sa pagitan ni Guyu at Xu Xiaoyu ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya. Sa sarili niyang malakas na lakas, tinalo ni Guyu si Xu Xiaoyu at sa wakas ay natalo siya. Nakakamangha.
Hindi ba ang napakalakas na babaeng henyo ang pinakamalakas sa Class 0? Nagtanong siya tungkol dito bago dumating, at mayroon lamang 3 tao sa zero shift. Sabi nga, ang pinakamalakas dapat ang kapitan. Dalawang singsing din ba si Tang Wulan? Tanong ni Xu Xiaoyan. Umiling si Xi, hindi, tulad mo, singsing ito. Pwede pa bang maging kapitan si Yawan? Ang interes ni Xu Xiaoyan kay Tang Wulan ay biglang naging mas malaki. Gusto pa niyang magtanong muli, ngunit hindi masyadong nagsalita si Xi, gusto lang niyang ngumiti siya ng misteryoso. Kinaumagahan, ginanap ang opening ceremony. Ang zero na klase ay walang alinlangan na nangunguna sa lahat ng mga klase sa unang baitang. Nakapila ang 3 tao. Oo, 3 lang ang tao, at huli na si Tang Wulan. Si Guyu ay nakatayo sa pinakalabas na bahagi, kasunod sina Xi at Xu Xiaoyan. Si Wu Changkong ay nakatayo sa posisyon ng guro na walang ekspresyon, na parang wala siyang pakialam sa pagkahuli ni Tang Wulan. Bumulong si Xi kay Guyu sa tabi niya. Hindi nakalimutan ni Wulan ang oras ng pagsisimula ng paaralan, di ba? Bakit hindi pa ito dumarating? Bahagyang sinabi ni Guyu. Tinatreto mo ba siya bilang ikaw? Tahimik na sinabi ni Xi. May limitasyon ka para sa pagtatangi, okay. Kailan ako nahuli? Kailan hindi siya? Sinabi ni Guyu. Kung gayon, tiyak na may kinalaman siya rito. Sa oras na ito, sa rostrum, nagsimula ng magsalita ang Dean. Isang figure ang tahimik na tumakbo papunta sa playground mula sa likuran. Yumuko at mabilis na sumulong hanggang sa makarating ito sa harapan, at lumapit kay Guyu bago tumayo ng tuwid, marahang hinawakan si Guyu. Nang makita siya, biglang nagpakita ng ngiti ang mukha ni Guyu, at bumulong siya. Bakit ka pumunta? Si Tang Wulan ay puno rin ng kawalan ng kakayahan. Ang oras ng malalim na pagninilay ay talagang lampas sa kanyang kontrol. Pagkagising niya, kaninang umaga na. Matapos basahin ang kalendaryo ng oras, mabilis siyang pumasok. Hindi pa nga siya nakakakain ng pagkain, gutom na siya. Bumalik. Gayunpaman, ang malalim na pagmumuni-muni na ito ay mayroon ding maraming mga benepisyo na nagpaparamdam sa kanya na parang bigla ang koneksyon. Tila ang iba't ibang kakayahan ko ay nagkakaisa sa isang iglap at nagiging buo, na walang pagkakaiba sa isa't isa. Gatlang M.